Sa bagay itong mga minamahal, tayo po'y panandalian tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal na Panginoon na dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Danny Cuarteros. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless you, brother. Binji Durian, itaas mo ang ating mga kamay, may mahal. Tayo po'y magkasang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! O dakilang Diyos, amang banal sa mga pagpapaan sa mga Pinoon, sa pangnagdalangin, yung hinirang rin propet, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wilmeda sa oras ng Malapinoon, sa aking dadala ng balamin sa ikaw, malapit magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na pinagpaunawang bawat isa narito, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ipaunaw mo sa kalibang ng kaligtasan, sa kilang pangalan na aking sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa maglitan in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ng mahal na Panginoon, minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved Robal Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings. Our beloved Robal Assistant Pastor Linus Almeida, sa inyo lahat, minamahal na makapatiran, to our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palapakan natin mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon na patuloy po tayong pinagpapala, iniingatan, at binigyan ng kalayaan na makapagdaos ng panambahan dahil sa ibang lugar minamahal ay ayon po sa aking mga kasamahang mga preachers, lalo na sa Tumawini, mayroon daw checkpoint every gawain doon sa highway para i-check kung vaccinated ba yung dadalo sa gawain o hindi. So, yan ang problema ngayon ng ating may beloved co-preacher in Tumawini, minamahal. So, let's pray na ang mahal na Panginoon ay patuloy magbigay sa atin ng lakas, amen, at proteksyon. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape daw, sabi nga. Sa bagay, tinapay kape talaga na ang kaparis niya, minamahal. Amen. Pag matigas ang tinapay mo at malamig ang kape, ay, hindi mo makain talaga yan. Pero kung mainit ang kape, lalo na kung tsokolate na napakainit, ubos ang tinapay. Walang matigas na puso sa mainit na Kristiyano. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko nga kay Brother Joey, Brother Joey, di ba mayroon kang hiningi sa akin na sulat, yung galing sa main church? Ba't hindi mo pa ba ipinamigay yun? Sabi niya, nag-discourage daw siyang ipamigay dahil mayroon daw kapatiran na nagbigay sa kapitan, parang wala naman daw aksyon. So parang kinungklud na niya, minamahal, na hindi ino-honor. Sabi ko, walang aksyon, ibig sabihin, pinag-aralan pa yon. At saka, depende yan, iba't iba naman ang level ng faith ng bawat isa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Hindi naman pareho ang faith ng bawat isa. So, hindi mo pwedeng ibase doon sa karanasan ng isa at yun na yung mangyayari.
Katulad din yan sa nag-aaral sa college, yung mga estudyante. Lalo na sa mga estudyante ng mga sisters. Yung iba, hindi na lang nila kinuha yung PE na subject dahil hindi nila kayang mag-explain. Hindi nila kayang ipaglaban ang kanilang pananampalataya. So pag-graduate, doon pa sila magmoblema dahil meron silang back subjects. Yung iba naman ay nag-compromise. Yung iba naman talagang pinaglaban ng kanilang pananampalataya at sila ay nagtagumpay. Amen. So ganun din po yun. Sabi ko, ipamigay mo yan. At sabihin mo sa kanila, i-laminate. Kasi pag hindi i-laminate, yung alam mo ng papel, madaling masira yan. Or, pwede yung punitin, wala ka ng ebidensya. Mas maganda yung i-laminate mo, pinaka-vaccine card mo na yan. Yan ay faith card. Tawagin nating faith card. So, nakasulat na doon ng ating stand. So, ipalaminate. So, yung mga kumukuha ng ganon sa atin, nagawin nyo, ipalaminate nyo. Magkano bang bayad yung laminate niyan? Siguro mas mahal-mahal kasi malaking bond paper yun eh. Oh. So, 60 pesos siguro. So, magkano lang yung 60 pesos? Pakita mo sa pulis, yung mayroon ka bang health card? Faith card po, mayroon. Faith card. Pakita. Yung ginawa ng ating mga kapatiran sa Ronro, no? Dumalo sa Santiago. Pagpasok nila ng cordon, hinanapan sila ng vaccine card. Ayun ang pinakakita nila, yung solat, yung stand ng church. Inonor ng ating mga kapulisan. Sabi pa nga ng mga kapulisan, sana mayroon din kaming ganito. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So, yeah, fight a good fight of faith. Ang mga sundalo, minamahal ng Diyos, hindi po basta-bastang susuko yan na hindi lalaban. Amen. Hindi po lalaban na katulad ng ginawa ng iba na nagrarally, nagmamarcha. Hindi po tayo. Ganun. Ang ating pong laban ay spiritual. Amen. So spiritual, hindi po tayo katulad ng mga nagrarally, talagang nagmumura na, minumura na yung mga pulis, minumura na yung mga sundalo. Talagang walang anointing ng Malapinoon, walang power. Walang power, hindi mag-intervene ng Malapinoon. Ang natutuwa si Satanas. Kasi mayroong mga infiltrators diyan. Mayroong mag-infiltrate. Ang gusto lang gulo. Pag maggulo na, sasabihin, ito na ang gobyerno natin. Kasi malay mo, mayroong sumasali dyan na nagdadala ng bato. Batuin yung mga pulis. Hindi talaga gaganti yun. O anong gagawin nila? O may magdala ba ng bomba dyan? Samantala, ang tinuro sa atin ng ating mga pastor ay fasting and prayer. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, katakot-takot na prayer. Bago ka lalabas sa bahay, so kunin mo na yung faith card mo, lihas mo yun, tapos luhod ka sa Malapinoon, umiyak ka sa Malapinoon, hipuin mo ang aming po mga kapulisan. Hipuin mo ang nasa checkpoints. Pagdating doon, minimal, instead na high blood sila imaginein po naman niya, init at ulan, nandyan sila. Tapos kung ikaw na makita, para sila nakakita ng anghel, amen? Pag ikaw na makita, parang nawala yung high blood nila, nawala yung kanilang pagod. Di ba? May mga ganon, di ba? Makita mo yung isang tao na mainit na nililingkod sa Diyos, pag makita mo, parang nawala yung problema mo. Amen? Grabing problema mo, garing sakit mo. Tapos makapunta ka sa Maynila, mayroon tayong event sa Maynila, church anniversary, talipa anniversary, o birthday ng Mahal na Pastor, birthday ng ating beloved Mama Dear. Pagdating doon, makita mo lang ating Mahal na Pastor, parang nawala yung problema mo.
Kasi yung mga man of God, yung mga taong ginagamit ng malapinon, minamahal, mainit na naglilingkod sa Diyos, pagpapala sa ibang tao. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, ilaw tayo sa mundong ito. So, ibig sabihin ng ilaw, yung mga taong nasa kadiliman, yung mga tao na wala pa minamahal sa katotohanan ng paglilingkod, pag makita tayo, ay ito pala ang tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon. No? Kasi si Satanas, binulagan niya ang mga tao. Di ba sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, at ipong basahin. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanata ay 4, ang talata po ay 4, ganito po nasusulat. Ang sabi po rito, na binulagan ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Sino ang bumulag? Ang diablo, si Satanas. Ang buong mundo ay napaniwala. Kasi karamihan naman kasi sa mga Christian churches, halos hindi naniniwala sa himala ng mahal na Panginoon. No? Naniwala sila may himala. Yung nasa Bible. Pero sa ngayon, parang ang himala sa kanila yung the miracles of science daw, yung mga invention, yung mga gamot, yung mga bakuna, yung mga antibiotics, yun yung kanilang himala, no? Mayroon pa nga akong nabasa, bago lang. First successful heart transplant. Puso ng baboy ang ginamit. Puso ng baboy. So, dati parang artificial, no? Artificial. Or halimbawa kung gustong ibinta ang puso mo, pwede ba yan? O, sino naman ang magbinta ng puso? O, yung mga nadisgrasya. O kahit siguro mabuhay pa, patayin na lang to, kasi bilhin natin yung puso, parang ganon. Pero ngayon, puso doon ng baboy. No? So, successful na yun. Ayawan ko kung ilang years din magtagal yan. So, habang mayroong mga inventions, ang mga tao, ay pwede pala. Pwede pala. No? Hindi na kailangan lihans-lihans. Hindi na kailangan milagro. Hindi na kailangan prayer and fasting. Pwede lang pala. Basta may pera ka. No? So, habang naimbento ng tao yan, ang mga tao lalong naniniwala sa siyensya. Pero kaya ba ng siyensya? Yung bulok, wala ng pag-asa, butas na puso ni Brother Benji. Ito, yung Bible reader natin. Bata pa siya, may butas ang puso niya. Sabi ng kanyang doktor doon sa kanyang magulang nung ipanganak yung mas nauna sa'yo, na may hika. Sundan mo na to kasi hindi na magtagal yung bata to, may hika. Ang sumunod naman, may sakit sa puso, may butas. Nung nakasumpong sila sa katotohanan, naglingkod sila sa mahal na Panginoon, may namahal. Lahat na karamdaman nila, yung kanyang magulang na may hika, yung kanyang elder brother, siya na may sakit sa puso, sakit ng kanyang mga magulang, bisyo ng kanyang mga magulang, tinanggal ng mahal na Panginoon. Oh, kaya ba ng siyensya yun? Mayroon bang naimbento ang siyensya na pag ikaw ay inom ng gamot o antibiotics o pills or ikaw mabakunahan,
isa kang kriminal, magbagong buhay ka? Meron bang ganon? Wala. Sabi nga ng mga professor doon sa University of the Philippines, sa Los Baños, nung nakapag-decide ako na dito ako sa Jesus Miracle Crusade, because nung bago ako dito, I was a member of that fellowship o ministry na ang pinaka-founder, isang professor, mataas ang ranggo sa UP Los Baños, sa College of Forestry. Karamihan dyan sa College of Forestry, yung mga members nila. So, di pinadala ako doon. Eh, bago ko pumunta doon, nakadalo muna ako sa krusada sa Baguio. That was 1991. Gumaling ang sakit ko. Nung nandun ako sa Los Baños, nag-seminar ako ng 1 month doon. Inoferan ako ng scholarship. Hindi ko tinanggap yun. Dahil ang plano ko, pagbalik sa Baguio, sa Jesus Miracle Crusade na ako mag-concentrate. So, inoferan ako. Hanggang nagalit yung nag-offer sa akin, yung mismong professor ng Benguet State University, na siyang nagdala sa akin, libre pamasahe lahat-lahat. Sabi niya, ang himala, magawa din ni Satanas. So sabi ko, hindi tayo magdebate dyan. Kasi mayroon din nagkiklaim na may himala sa ibang mga grupo o mga albularyo. Nagbimilagro din daw sila, ganon. So, sige, 50-50 tayo dyan. Pero sabi ko sa kanya, kasi ang tawagan namin sa mga elders, Kuya. Sabi ko, Kuya, 1% lang, hingiin ko sa'yo. Talo na ako at manatili na ako dito sa atin. Kaya ba ni Satanas na baguhin ang puso ng tao? Dati, commander ng NPA. Mga notorious criminals. Mga bakla, mga tumboy. Sa Jesus Miracle Crusade, narinig ko, binago. Ang tagal talaga niya nag-isip eh. Ang tagal niya nag-isip. Siyempre, Kristiyano din siya, nagbabasa din siya ng Bible. Sumagot. Sabi niya, alam mo, Brother Danny, Diyos lang ang nakakapagbago ng puso ng tao. Oh. Diyos lang ang nakapagbago ng puso ng tao. Magpatuloy ka doon, ipag-pray mo na lang ako. Oh, di ba? So, ganun, may naman. Sa panahon ngayon, kanina may tumawag sa akin. Isa siyang membro ng UPC, United Pentecostal Church, sa Ilagan City. Sabi, brother, kumusta? Nag-donate siya dito, nagbigay siya ng financial, ng extension natin. Nagbigay din siya ng yung mga tuyo, di ba yung nagbibintay siya ng tuyo. Itlog, ilang tray yun, yung nagkaroon tayo ng pantry, di ba? Nag-donate siya ng 12 tray ba yun? 20. Oh, 20 na tray na itlog. Tumawag sa akin, Brad, kumusta kayo? Sabi ko, okay. Kumusta ang panambahan niyo? Okay lang po, sabi ko. Kumusta ang mga members? Ilan na po ang nagpabakuna sa inyo? Sabi ko, bakit po? Dito sa amin, 20% na lang kami natira. 20% na lang kami natira, sabi niya. 80% nagbakuna na. Nangatakot na sila. Sabi ko, dito naman sa amin, kahabagan, mabibilang lang sa daliri yung nagbabakuna. Ay, ganun? Sabi niya. Sabi niya, next week, magkita tayo. Punta ako dyan. Natuwa siya. Natuwa siya minimal dahil nakita niya na kahit sila, well-doctrinated. Ibig sabihin, talagang kung doctrine ng pag-usapan, litra por litra, talagang himay na himay, pinapaniwanag sa kanila yon. Pero hindi lang pala ang paglilingkod sa Diyos sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen. Kahit well-versed ka,
himay na himay yung mga bersikulo na pinapaliwanag sa pastor, wala namang power. Di ba? Unang Korinto 4:20. Ati pong basahin yan. Dito sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanata 4, ang talata po ay 20. Ganito po nasusulat. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Everybody say, praise the Lord. For the kingdom of God is not in word, but power. So nasaan na ngayon yung mga pastor na magaling sa salita? Na bago tatayo sa pulpito, haharap mo na sa salamin. May salamin sa harap, may salamin sa likod, may salamin sa gilid. Tinitingnan yung kanyang postura, yung kanyang mga aksyon, kung maganda matingnan. Kumbaga entertainment. Kung paano mapatawa yung mga membro. Ha? So talagang ginamitan po ng mga technique, yung tinatawag na public speaking techniques. Ang galing. Sa Amerika, halos mapuno nila yung soccer football stadium. Pag nagsasalita, talagang ang galing. Pero nung dumating si pandemic, takot lahat. Takot lahat. Sa Jesus Miracle Crusade, minamahal, habang tayo nagsasalita, hindi naman tayo galing sa Bible School. Basta nakita na ikaw ay prayerful, nakapag-fasting ka ng mahaba, kahit grade 6 ka lang. Yung kasama ko nga na preacher doon sa Liti, hindi ko makapaniwala, magaling mag-quote ng Bible. Grade 1 lang pala. Hindi pa natapos. Sabi ko, talagang totoo ka bang grade 1 lang natapos mo? Opo, kuya. Ang galing mo mag-quote ng Bible eh. Magaling siya mag-quote ng Bible. Tapos, talagang anointing talaga. Tapos nung umuwi ako sa kanilang lugar, sabi niya, kuya, sulat mo na ako sa mama ko. Kasi hindi ako makasama sa'yo. Sige, sabi ko, sulat ka. Nung binigay na yung sulat, napaluha ako minamahal sa sulat. Hindi ko talaga mabasa. Dikit-dikit yung words. Ikaw na magputol-putol. Yung sulat niya talagang walang space. Nay, tapos, kumusta kayo dyan? Nay, kumusta kayo dyan? Isang word lang yun. Hanggang natapos, mahinto lang pagdating sa dulo. Tapos ito, dikit-dikit lahat. So, ikaw na lang ang saan ba puputulin dito? Talagang grade 1 lang talaga. At saka, hindi siya marunong magsulat. Hindi siya marunong magbasa. Pinastingan pa niya ng tindis yun. Kasi hindi talaga siya marunong. Pasting siya ng tindis. Tapos, nagbasa na siya ng Bible. Tungtuwa naman yung nanay niya. Talaga umiyak na. Ay, salamat malapay nun. Pang 6 days niya yun. Salamat malapay nun. Kasi, nagbasa na siya. Yung malakas yung pagbasa niya. Salamat malapay nun. Marunong na magbasa ang anak ko. Marunong na magbasa. Umiyak yung nanay niya. Nung pagtingin niya sa likod, baliktad yung Bible. Sabi niya, paano kayo nabasa yun? Baliktad naman yung Bible. Ibig sabihin, memorize lang pala niya. At saka yung libro at saka yung chapter, hindi naman yung binuksan niya. Sabi niya, hindi pa parang marunong magbasa yung anak ko. Akala ko marunong, baliktad yung Bible at saka yung tiningnan niya, hindi naman yun ang binuksan. Pero nung natapos yung 10 days, marunong na siya magbukas ng Bible kung saan hanapin yung Marcos, yung Mateo, marunong na. Talagang ang malapinon ang nagbibigay ng karunungan. Amen. Everybody say, praise the Lord. O tingnan mo naman yung ating po mga instrumentalist. Wala namang nag-aaral ng music niyan. Natuto sila. Yung nag-arrange dito, lahat. Yung mga choir natin. Hindi naman nag-aaral ng voicing yan.
Kung minsan nga, yung bago palang salta nila eh. Gustong-gusto pa nila humarap doon sa microphone eh, papuntang Mindanao yung boses nila. Yung manunugtog naman, papuntang Lawag. So, talagang naghiwalay. Pero pagdating ng panahon, okay na. Amen. Dahil patuloy sila nagpupuri. Sa bahay na nagpupuri sila. So talagang iniyak na sa malapiro, bigyan sila ng karunungan, bigyan sila ng wisdom. Yung ating mga driver, ganun din. Talagang by faith lahat. Talaga galing sa malapino lahat ng karunungan. Everybody say, praise the Lord. Dati nga, minimal yung complaint ng iba, ay, ayaw ko din sa Jesus Miracles. Hindi naman graduate sa Bible School yung mga preacher dyan. Nilo-lockdown nila. Buti pa dito, graduate sa Bible School, mayroong diploma. Eh ngayon, pagdating ng pandemic, kailangan ba ng diploma? Kailangan ba? Kailangan ba ng Bible School? Halos lahat galing Bible School. Wala na, suko sila. Dahil ang kailangan dito, minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Yung pananampalataya na mamatay, mabuhay sa Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, tingnan mo yung nag-rally sa, hindi ko naman sila minamaniliit. Ito talagang, kung talagang lumaban sila, kahit binumba sila ng tubig, nandoon pa rin. Wala, yung binumba ng tubig, takbuhan na eh. Eh si Manla Pastor. Pinuntahan pa yung kampo ng Abu Sayyaf. O nasaan yung mga pastor, yung mga ibang sikta denominasyon. Nagtawanan. Sabi, nagpasikat lang doon si Manla Pastor. Hindi na makalabas na buhay. Nagyayabang. Yung tao, yung totoong pastor ng Diyos, bago umakyat sa kampo ng Abu Sayyaf, nag-ayuno ng 40 days. Paano ka magyabang yan? Sa pag-ayuno pala ng 40 days, patay ka na dyan kung hindi mo kasama ang Diyos. Amen? Wala kang kain, araw at gabi. Kaano-ano mo yung mga hostage? Kaano-ano mo yung mga Abu Sayyaf? Hindi mo naman kadugo yun eh. Iwanan mo yung membro, milyon. Iwanan mo yung pamilya mo. Pupunta ka sa kampo ng Abu Sayyaf, hindi sigurado kung ipahintulot mo na malapit, mapugutan ka ng ulo doon. Hindi mo alam. Pero dahil sa pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, dahil ikaw inutusan, pumunta talaga mahal na pastor para makatulong sa ating bayan. Kasi pinagtawanan na tayo nung panahon na dahil naging negosyo ng mga teroristang Abu Sayyaf, ang kidnapping. Kumita sila ng pera sa kidnapping. O ngayon, mayroon pa ba kayo narinig na kidnap-kidnap? O, wala na. Kasi karamihan sa kanila, nakarinig sa salita ng mahal na Panginoon. Na-evangelize for how many years, minamahal. Sila ay bulag sa katotohanan. Walang Kristiyanong pastor na pumunta sa kanilang kampo at nag-ngaral ng Ebanghelyo na may Diyos na totoo na magbabago ng buhay ng tao. Di ba sabi ng Ikalawang Korinto 5:17? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. No? Ang mahal na pastor pag nagkrusada, yung mga hindi naniniwala, minumura ba ng mahal na pastor? Hindi. Pinagpipray. Eh yung mga nagrally sa Medjola, yung hindi man naniniwala doon sa nagrally, binumba sila ng tubig. Minura nila yung mga pulis. Minura nila. Ay yung mga pulis, inautusan lang yun eh. Hindi naman sila ginalaw. Minura nila.
Malang pastor, kahit patayin siya, pag-ibig pa rin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi niya sa mga busep, mahal kayo ng Diyos. Pag hindi kayo magsisi, pag hindi kayo maniwala sa Ebanghelyo, itatapon kayo sa dagat-dagat ng apoy. Pumunta kami dito, ang dala namin pag-ibig. Hindi kami takot mamatay. Ang dala namin, pag-ibig, mahal namin kayo. Mahal kayo ng Diyos. Sabi ng mga busef, okay sana yung pagmamahal nyo. Kaya lang, mga lalaki kami, mga lalaki rin kayo, hindi naman kami bakla. So yun yung kanilang panampalataya. Yung kanilang kaalaman sa pagmamahal, lalaki at babae. Hindi yung pagmamahal na galing sa Malapinon. Wala silang pagmamahal na galing sa Diyos. So anong sabi nila? Kahit anong pananakot, kahit anong ginagawa nila, hindi nila nakita sa amin na kami ay nagalit, kami ay natakot. Anong sabi ng mga busef? Wala kaming masasabi sa iyo, Evangelist Almeda. Ikaw ay tunay na bayani ng mga Kristiyano at mga Muslim. Ikaw ay pinadala ni Allah, sabi niya, para magkaroon ng kapayapaan dito sa aming lugar. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, grabe yung respeto nila. Mayroon ba kayong narinig na gawain ng Jesus Miracle Crusade sa Mindanao na ginulo ng mga terorista? Wala. Kahit sa Middle East, mayroon tayong gawain doon na ni-raid ng pulis sa Qatar. Mga general yung pumunta, taga CID. Pagdating doon, nung nakita yung logo, umatras. I'm very sorry. I'm very sorry. Sinabihan ng preacher doon, beloved Brother Benji Benito. Nag-sorry yung general sa kanya. I'm very sorry. Sinabihan niya makasama. Uwi na tayo, atras na tayo. Nakita lang ang logo, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Naranasan ko niya nung assign din ako sa Qatar. Doon sa compound ng mga security guard. Bawal talagang mag-Bible study doon. Nag-abang na doon sa pintuan si Brother Benji, Brother Rogelio Bagtong. Pag mayroong paparating na manghuli sa amin, hihinto kami. Tapos kunwari, upo-upo, kwento-kwentuhan. Talagang miniting na kami na pagtanungin tayo isa-isa, sabihin mayroon lang seminar o may kwento-kwentuhan lang. Kasi bawal talaga doon. Kasagsagan preaching time. Biglang bumuka yung pintuan. Sabi ni Brother Benji, Kuya, time out. Hinto. Habang nagkaganon-ganon siya, biglang nandoon na sa likod niya yung nakaputi na may parang itim dito sa ulo, yung mutawa. Yung huhuli sa amin. Dumiritso, pumasok. Iba yung preaching ko noon. Kasi evangelism, kasi may mga baguhan, mga Africans. Nung habang papalapit sa akin, distansya siguro dyan sa may camera na yan, biglang nag-shift yung preaching ko. Sabi ko, our beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, entered the camp of the Abu Sayyaf in the year 2000 during the hostage crisis. Before he entered the camp of the Abu Sayyaf, he fasted 40 days and 40 nights. And he fasted again 3 months inside the camp of the Abu Sayyaf. Nung narinig ng mutawa yun, umatras. Nagtaka ako, ba't umatras? Tapos sinabihan yung kanyang mga security guard na huhuli sa amin, mga Egyptian security guards. Don't disturb them. They are different. Don't disturb them. They are different. Tapos papalapit yung ibang mga mutawa, siya na nag-explain. Tapos yung dalawang Egyptian na security guard, tinanong sila, Brother Benji, Brother Rogelio Bagtong, are you doing this every Saturday? Sabi nila, oh, yes, sir. Okay, next Saturday, we will join you. We will attend. Hanggang ngayon, minamahal. Tuloy-tuloy at lumago ang gawain sa Qatar. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay.
Everybody say, praise the Lord. Bible study natin sa Malig. Nireport tayo ng kapitbahay. Dumating yung patrol. Nung nalaman Jesus Miracle Crusade, sabi nung pulis, ay sorry, kayo pala. Kayo pala, sir. Opo. Ay sorry, sir, mayroon kasing tumawag eh. Picture na lang tayo, sir, kasi baka sabihin ni COP na hindi kami pumunta dito. Ang layo pa namin pinanggalingan eh. Picture kami dalawa. Tapos, yun, smile sila. Babay. Sabi niya, sorry, sir. Tuloy lang niyo, sir. Sorry. Tingnan mo yan. So, hindi natin kalaban ang kapulisan. They need our prayers. Ang mga kasundaluhan. Ang ating gobyerno. Amen. Yung mga NPA nga, rumispito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Yung pumunta tayo sa sinundungan, di ba? Nasa lubong niyo yung mga armado, naglalakad tayo ng 3 to 4 hours. Pabalik pa. O, ginalaw ba tayo? Hindi. Kasi alam ng mga NPA, alam ng mga sundalo, alam ng mga pulis, alam ng ating mga kababayan. At alam din ng ating mahal na Pangulo na ang paglilingkod natin sa Diyos ay totoo. Walang halong biro. Alam ng mga doktor yan, minamahal. Alam ng mga doktor yan. Pag sabi, bakit ayaw magpabakuna? Dahil sa panampalataya. Ano bang reliyon nila? Kasi reliyon talagang itatanong yan eh. Kahit sabihin mo hindi reliyon, reliyon talagang tanong nila. Jesus Miracle Crusade. Alam ng doktor yun. Ay, Jesus Miracle Crusade. Kilala na nila ang Jesus Miracle Crusade. Mayroong mga cases na hopeless na. Si Dr. Hill, beloved Dr. Hill, Canciller. Doktor din yung beloved wife niya. Ooperahan ng sakit sa puso. I-heart bypass operation. Naka-schedule na sa Philippine Heart Center. Ano sabi niya? Umuwi ka dito sa Kawayan. Magpa-pre-over ka dito, magpabutismo ka. Wala na yung sakit mo. Yung una talagang matigas. Gusto talagang magpa-opera. Ang Marlon Pino nag-intervene. Every time na naka-schedule siya, hindi available yung doktor. So, umuwi. Nagpabutismo. Mula noon, hindi na nilaramdaman yung naramdaman niya sa puso. Pumunta sa Amerika. Sabi niya, nandiyan ka na sa Amerika. Magpa-check up ka uli dahil high-tech yan. Baka may sakit ka pa sa puso. Nag-doubt patuloy si Dr. Hill Canciller. Magpa-check up ka dyan. Doon nagpa-check up yung beloved wife niya. Negative na talaga. Wala na talagang sakit sa puso. Tingnan mo yan. Everybody say, praise the Lord. Nabasa na ba yung 2 Corinthians? 5, yung 17, 2 Corinthians 5:17. Dito sa 2 Korinto, Kabanata 5, talata 17, sabi rito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Everybody say, praise the Lord. Pagbabago. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pagbabago ng buhay. Yun ang dala ng Ibanghilyo. So, pag panoorin mo yung presidente natin, parang gusto niyang bumigay. Sabi niya, mayroon akong napanood sa speech niya. Sabi niya, nasa inyo yan. Kung gusto niyo yung mga NPA, sige, suportahan yung mga NPA, mag-resign ako. Sabi niya, bababa ako sa pwesto, basta makita ko na gusto niyo ang NPA. Pero mayroong reverse psychology yun eh. Pag-aralan mo, malalim ang kahulugan nun. Malalim ang kahulugan. Nagsusumikap akong magkaroon ng kapayapaan. Para sa inyo din yan, malapit na akong mag-retiro, malapit na yung termino ko, papalitan na ako. Ayaw nyo mag-cooperate. Ano ba ang gusto nyo? Sige, kung gusto nyo yung NPA, sige, magsilabasan na kayo. Kumbaga,
Kumbaga, sige, mag-people power na kayo laban sa akin. Tapos kung makita kong marami kayo na gustong sumuporta sa mga terorista, ng mga komunista, sa mga New People's Army, di, bababa ako sa pwesto. Bigay ko sa inyo yung gobyerno. Oh. Kumbaga, naghamon na siya. Talagang parang prostrated, parang halo-halo na lahat eh. Halo-halo na sila. Nagkakataon pa na yung pandemic sa termino niya. Marami sana siyang mga magagandang plano eh. Napunta sa pandemic yung mga budget. So talagang kung ikaw naman siguro presidente, parang malas yata yung parang ganon. Kasi yung mga tao hindi naman sumusuporta sa kanya. Ito talagang bibitawan niya. Pero kung nakita niya, mayroong mga tao minamahal na nanalangin, lumuluhod, umiiyak sa mahal na Panginoon, na magtagumpay at makamtan natin ang tunay na kapayapaan, pagbabago ng buhay ng bawat isa. Talaga naman minamahal, mabubuhayan ka. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Dahil siya lang yung presidente na ayaw magpahawak ng mga pare. Halos lahat yata ng presidente, hawak sa liig ng mga pare, siya lang ang hindi. So, naghahanap siya. Saan ba talaga yung totoong naglilingkod sa mga Panginoon? Saan ba talaga? Saan ba talaga yung totoong tumatawag sa Diyos? Kasi mahirap naman pag ang maging presidente, pastor ng ibang sekta. Kasi patunayan, ako naging presidente dahil totoong Diyos ko. 3 ang Diyos ko, Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala na. Daming mapunta sa impyerno niyan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Nakuha niyo yung logic doon. Pag ang isang presidente, isang pastor, na hindi naman katotohanan ang tinuturo, tapos sabihin niya, kakampi ko ang Diyos, nanalo ako eh. Totoo talaga na may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Paano ngayon? Daming madadamay, tatapon sa dagat-dagatang apoy. Kasi hindi naman totoong 3 ang Diyos, isa lang. There's only but one God, the Father. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Ang isang Diyos, nagkatawang tao. Sabi niya, destroy this temple and in 3 days, I will raise it up. Di ba sa Juan 2, 19, 20 hanggang 21, 22, ating pumasahin. Dito sa Ebanghelyo ayon kay Juan, ang kabanatay 1, ang Kabalatang 2. kabanatang 2, ang talatay 19 hanggang 20. 21. 21, ang sabi po rito. Ganito po nasusulat. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo mo sa 3 araw? Datapwat sinasalita niya tungkol sa templo ng kanyang katawan, na magbangon na maguli nga siya sa mga patay, ay naalala ng kanyang mga alagad ang sinalta niya ito, at nagsampalataya sila sa kasulatan at saltang sinabi ni Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Ang ibig niya sabihin, kasi yung mga tao gusto siyang patayin. Patayin niyo ako at sa ikatlong araw, bubuhayin ko ang aking sarili. Amen. Amen. So si Kristo, bilang tao, mayroon siyang katawan. Yun yung pinako sa cross. Ang kanyang katingian bilang Diyos ay yung espiritu na nasa katawan. Amen. O di ba sabi niya, ang mga himala na aking ginawa, hindi ako ang gumawa. Bilang anak, hindi ako ang gumawa, kundi ang Ama na nasa akin. Ibig sabihin, bilang anak, bilang tao, hindi siya gumawa ng himala. Kundi
Yung katangiang Diyos, yung Espiritu na nasa katawan, yun ang gumawa ng himala, ang Ama. Amen. Amen. So sabi ng Biblia, ang anak ay binuhay ng Ama. So hindi po dalawa yun. Yung Ama na bumuhay sa anak, yun po yung Espiritu na nasa katawan ng katawang tao ng Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Marami bang nakakaalam nito? Wala. Tayo lang. Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung ating pinapaniwalaan. Ito yung pinapangaral sa atin ng ating mahal na pastor. Ito yung revelasyon ng Malapinon sa ating mahal na pastor. At nakita natin totoo. Sabi na Malapin, if you do not believe that I am He, He shall die in your sins. So, milyon-milyon na po yung mga nangamatay sa sakit. Imagine, minamahal, pag wala ka sa Jesus Miracle Crusade, kunting sipon, kunting ubo, takbo ka kaagad sa doktor. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Ganon din tayo noong unang panahon, wala pa tayo sa Jesus Miracle Crusade. Parang sinalot yung buhay natin. Nandoon pa tayo sa sanlibutang buhay, minamahal, kunting kirot, gasto tayo. Hospital, gamot, nagmi-maintain. May mga sakit, wala nang kagalingan. Sa buhay natin, na wala pa tayo sa Jesus Miracle Crusade, parang pandemic. Noon pa tong minamahal. Noon pa itong buhay na to, na parang pandemic yung buhay natin nung wala pa tayo dito. Pero nung nandito na tayo sa Jesus Miracle Crusade, naging bago lahat. Amen. Kahit mayroong pandemic na ating naranasan sa buong mundo, sa Jesus Miracle Crusade, sa loob ng iglesyang ito, parang walang pandemic. Amen. Amen. Maliban na lang yung paglabas mo sa bahay, siyempre may mga restrictions. May lockdowns. Pero ang spiritual natin, ang ating physical, wala nang kaibahan. Lalo tayong uminit, lalo tayong pinagpala ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, instead na tayo po ay manlupaypay, itaas ang ating mga noo at sabihin natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga friends, yung mga may mga Facebook, buhay ang Diyos namin. Totoo at makapangyarihan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Di ba? Umpisa ng pandemic, wala namang nagbago. Naglilihan sa ko dyan, wala akong face mask. Kayo din, lumalapit sa akin, walang face mask. That was, kailan ba nag-start ang pandemic? March 2020? March 14, 2020. So, almost 2 years na. Oh, almost 2 years na. Ngayong March. Kung totoo yung mahawaan ka, di patay na ako ngayon. Sa dami pa naman yun. Di ba? May lumapit dito, dumalo dito, nagdala ng portable oxygen, positibo ng COVID, sabi. O binotismuhan, tinanggal yung oxygen, binotismuhan. Pagkatapos ng bautismo, hindi na binalik yung oxygen. Gumaling. Hanggang ngayon, buhay pa. Kaibigan niya, Dr. Hil Canciller yun. Bunga yata niya yun. Oh. Palagi daw nangungumusta sa atin, kumusta na tayo? Di kumusta din siya. Amen. Oh. Hindi na siya natakot eh. Mayroon na siyang natural immunity. Yan yung tinatawag na natural immunity. Immunity from God. Amen. Tayo po ay mayroong tinatawag na natural immunity. Iba po yung artificial, yung bakunahan ka para magkaroon ka ng lakas. Yun ay hindi magtatagal yun. After 4 months, after 6 months, wala nang bisa yun. Pero yung binigay ng Diyos sa'yo, mula nung ikaw ay nasa sinapupunan pa ng iyong ina,
hanggang ikaw isinilang hanggang ngayon, yan yung tinatawag na natural immunity. At nung ikaw ay naglingkod sa Diyos, mas higit pa dahil ikaw ay empowered na ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. When you receive water baptism in the name of Jesus Christ, nahugasan ka sa lahat mong mga kasalanan, sabi ng Acts 2:38. And then you will receive the gift of the Holy Spirit. O ano po yung gifts of the Holy Spirit? Gifts of the Holy Spirit. Gift of power. Gift of miracles. Gift of healing. Gift of prophecy. Gift of faith. Gift of discerning spirit. Gift of wisdom. Gift of interpretation of tongues. Ano pa? Gift of prophecy. O, 9 yun. Complete na, 9. Imagine. Ibig sabihin, kung ikaw ay nilubog sa tubig, napatawad at naghugasan ng iyong makasalanan, at natanggap mo yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Huling talata. Acts chapter 2. Verse 37, 38. Sounds. Dito sa mga gawang kabanatay 2, sa talatay 37 hanggang 38, sabi po rito, nang marinig nga nila ito, ay nangasakta ng kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad na inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun yung hindi alam ng iba. Basta nabautismuhan lang sila. Napatawad ang kasalanan nila. Nakalimutan nila, mayroon pa silang tatanggapin. Amen. Iba naman yung baptism in Holy Spirit. Ng Diyos nang gagawa nun. Yung ikaw ay nanginginig, ikaw ay nag-speak in tongues. Yun yung sign ng baptism ng Holy Spirit. Iba naman yung ikaw ay nabautismuhan, nahugasan yung mga kasalanan mo, napatawad ka sa lahat ng mga kasalanan mo, at mayroong kalakip na gifts. Ang ibig sabihin ng gifts, walang bayad na kaloob. Kapangyarihan galing sa mahal na Panginoon. Pag ikaw i-baptize na, wala ng demonyo, kahit pa si Satanas, na magtatagumpay laban sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. So, ikaw po ay Kristiyanong hindi talunan. Ikaw po ay Kristiyanong victorious. Tagumpay sa lahat na bagay. Kasi kasama mo ang Diyos. Pag kasama mo ang Diyos, walang sino man na magtatagumpay laban sa iyo. If God be with you, who can be against you? Kung ang Diyos ay kasama mo, sinong laban sa iyo? Walang laban sa iyo. Kung ang Diyos ay kasama mo, minamahal. So ito'y ligligan na. Nandito na tayo sa ligligan. No? Talagang pag kung sa bigas pa, hinihiwalay yung bigas doon sa palay. No? Talagang dito na malalaman natin kung sino talaga yung naglilingkod sa Diyos na tapat. No? By the way, may namahal, yung prayer pala kanina sa giving, hindi na kailangan na sabihin mong malapinon, hipuin mo ang kanilang puso para sila ay magbibigay. Sa bahay pa lang, inihanda na po natin ang ating tithes and offering. Amen. Hindi na kailangan ng pagandahin pa yung magpaliwanag, kailangan pag ipag-pray para mahipo ang puso mo. Yan po ay tungkulin ng mga manampalataya na ibigay ang ikaput handog. Amen. No?
Kasi baka ma-misinterpret ng iba, ay hindi ako nahipo. Hindi ko ito ibigay. Hindi ako nahipo, hindi ko ito ibigay. Yan ay tungkulin. Sa bahay pa lang. Sa bahay pa lang. Handa mo na yan. Kahit wala nang mag-exhort. Kahit sabihin, pagtayo dito, kahit ipag-pray na kaagad, ihuhulog mo na kaagad yan dahil nakahanda na yan sa bahay pa lang. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Napakapalad natin. Nandito tayo sa tunay na paglilingkod. Tunay na pastor, tunay na propeta, ang namumuno sa atin. Ating kagalang-galang at minamahal na pastor, Weldy Estrada Almeida. Panghawakan po natin ng ating pong panampalataya sa mahal na Panginoon. Awitan po natin yung mahal na Panginoon, minamahal. Katapatan mo, Diyos, tunay na dakila. Hallelujah. Itaas ang ating makamay. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Hallelujah. Sa aking puso, sa aking buhay, papulit pagsabay, iaalay. Yes, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhati ka. Glory to Jesus. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papulit pagsabay, iaalay. Bukas doon, ngayon, magpagkailanman, luwalhati ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Oh, ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Nasa ating kalagitnaan na presensya natin mga Panginoon. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Napag-abot
Hallelujah. Awitan kita at pupurihin ang Panginoon. Hallelujah. Kay buti mo sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, para po sa ating mga baguhan, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Hindi po natin sinasabi na walang COVID. Mayroong COVID. Noon pa, minamahal, mayroon yan. Ha? Noon pa, mayroon na yan. Yung mga sakit na, yung mga virus na yan, noon pa, mayroon na yan. Yan yung instrumento ni Satanas to kill, to steal, and to destroy. Pero pag ikaw ay naglilingkod sa Malapinon, hindi mo na kailangan ang gamot dahil ang Diyos mo ay Diyos na manggagamot. Amen. Itaas ang iyong kamay, sumukha sa panlangit ito. Hallelujah. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na kinapakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang kasalanan. Ako po ay taos-puso na nagsisisi, tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, sa kalangitan. Ligtas mo ako. 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang man Diyos na pagpapanisla sa lahat at tumanggap sa Malapinon. Hallelujah. Malaping patawarin mo sa saklamasan. Baguhin mo kalimang buhay. Gawin mo silang tunay na Kristyano. Isulat mo kalimang pangalan sa Kristo. Ligtas mo sila sa pagmamahal sa buhay. Jesus, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, tayo magkaisa man lang sa Malapinon. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinagmamalapinon sa Malapinon. Humingi po kami ng kapatawaran sa kami nagkulang, nagkakamali. Ano man naisip ko, labang hindi may mga labi. Hindi kaya ayos mo na patawar mo. Sa oras na Malapinon, abutin mo kailang pangailangan. Aking sinasaway sa dakilang pangalan. Sa panadalangin ni Mahal na Pastor Will Diesel Medas and his beloved children and kay Command Mighty Jesus. Cast out demonyo ng karamdaman. Demons of COVID-19, demons of heart disease, diabetes, demons of cancer, looking material problems, unbelief and doubts. Poverty cast out sickness. Be healed of it, Mighty Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, minamahal, itaas po natin ang ating dalawang kamay. And let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. At bago po